Nagsimula ang anime sa ating bida na si Tanjiro na pinipilit iligtas ang kanyang dagwang kapatid na si Nezuko dahil sa trahedyang nangyari. Isang araw ang nakalipas ay balak ng bida na magtungo sa bayan para ibenta ang mga uling kaya nagpasalamat ang kanyang ina. Saka dumating ang mga kapatid na nais sumama pero hindi pinayagan ng ina dahil mapanganib. Sa halip ay nangako na lang ang bida na magdadala ng pasalubong para sa kanila. Pinatulog ni Nezuko ang bunso nilang kapatid dahil siguradong iiyak daw ito pag nakitang papaalis si Tanjiro, saka tuluyan na siyang naglakbay mag-isa dala ang mga uling. At pagdating sa bayan ay agad niyang inalok ang mga tao. Nang makita ang dagwang lalaki na pinagbintangan daw na nagbasag ng isang mamahaling plato subalit naamoy ng bida na isang pusa ang may gawa nito. Papalubog na ang araw nang matapos siyang magtinda, kaya tinawag siya ng matanda dahil mapanganib daw maglakbay tuwing gabi. Kaya doon muna siya matutulog dahil kapag sumasapit ang dilim ay may gumagala daw ng mga demon. Naitanong ng bida kung ligtas ba sila sa loob ng bahay, giit ng matanda na pwede rin silang patayin doon kaya umaasa silang sana ay may dumating na demon slayer. Habang nakapikit ay naisip ng bida na malungkot ang matanda dahil namatay ang buong pamilya nito kaya balak niyang dalhin dito ang mga kapatid. Kinabukasan ay agad siyang naglakbay pabalik sa kanilang bahay nang makaamoy siya ng dugo. Nang makita na ito ay sila Nezuko at pagpasok niya sa loob ay pinatay pala ang kanyang buong pamilya. Si Nezuko na lang ang nakaligtas kaya ginagawa niya ang lahat para makasurvive ito. Kaya kahit hindi na siya makahinga ay hindi pa rin tumitigil sa pagtakbo. Subalit nang maging isang demon si Nezuko ay nahulog ang magkapatid sa malambot na snow. Pero inatake siya nito kaya naalala ang sinabi ng matanda tungkol sa mga demon saka lumaki din ang katawan nito at mas lumakas. At naiyak na lang ang bida nang maisip na pinagpapatay sila ng demon habang wala siya. Ngunit napaiyak din si Nezuko kaya nalaman ng bida na hindi pa nawawala ang pagiging tao nito. Kaya nang sumugod si Giyo ay iniligtas niya ang kapatid. Ngunit sa isang iglap ay nakuha ng lalaki si Nezuko. Dahil na-expose daw ang dugo ng dalaga sa demon ay naging demon na rin ito kaya kailangan ng patayin. Ngunit nagmakaawa ang bida at sinabi na gagawa siya ng paraan para mapabalik ito sa pagiging tao pero hindi naniniwala si Giyo na magagawa niyang iligtas ang kapatid. Kaya sinaksak niya na ang demon ngunit pinagbabato siya ni Tanjiro tapos sumugod siya ngunit napabagsak lang ng Slayer. Subalit dumating ang axe na muntik na siyang tamaan. Dahil dito ay napagtanto ni Giyo na mautak pala ang binata sa strategy. Nasipa naman siya ni Nezuko at pinrotektahan niya si Tanjiro laban sa Demon Slayer. Ngunit naisip ni Giyo na kapag nagutom ito ay kakainin din ito si Tanjiro. Pero naisip din niya ang posibilidad na kakaiba ito sa ibang demon kaya hindi niya ito pinatay. Nang magising ang bida ay nandoon pa rin si Nezuko saka sinabi ni Giyo na magtungo sila sa Mount Sigiri at hanapin si Tandang Sakonji saka ito naglaho. Tapos inilibing ni Tanjiro ng maayos ang kanyang pamilya bago sila naglakbay. Nais ng bida na magbayad sa sirang bag at mga materyales pang ayos nito ngunit kahit libre na lang daw ito ay pinilit pa rin niyang magbayad. At pagbalik niya ay nakitang natatakot talaga ang kapatid sa liwanag. Nagmadali na siya sa pag-ayos ng lumang basket at pinakita ito sa kapatid na pumasok dito pero hindi magkasya. Kaya sinabi niya sa kapatid na subukan namang magpaliit na nagawa naman ito. Binalot niya rin ito ng tela para siguradong hindi tamaan ng araw saka nagbabala ang isang babae na mapanganib ang dadaanan niya. Pagsapit ng gabi ay nakarating sila sa isang templo nang may maamoy na dugo ang bida kaya nagmadali silang pumasok at nakitang patay na ang mga tao dahil sa isang demon. At nagutom din si Nezuko nang makakita ng dugo. Nang mapansin ng demon na tao si Tanjiro ay sumugod ito agad pero nahiwa niya naman sa leeg kaso kaagad na gumaling ang sugat. Saka nag-teleport upang patayin ang bida pero biglang sinipa ni Nezuko ang ulo nito. Subalit kumilos pa rin kaya sinipa ulit. Ngunit nagsasalita pa rin ang ulo nito na ikinatakot ng bida. Sinugod sila ng demon at inatake nito si Nezuko kaya ililigtas sana ito ng bida ngunit sumugod sa kanya ang ulo kaya hindi niya natulungan si Nezuko tapos kumapit pa sa kanya ang buhok ng demon. Ngunit hindi din ito inaasahan ng headbutt ng bida na kasing tigas ng bato tapos inihagis niya ito patungo sa isang puno at mabilis na hinanap ang kapatid kaya tinakal niya ang demon patungo sa bangin ngunit nailigtas siya ng kapatid kaya ang demon lang ang nahulog. Pero nang kailangan niya ng patayin ng demon ay hindi niya ito magawa. Sinabi naman ng matanda na hindi niya ito mapapatay gamit ang kutsilyo. Kaya naisip ng bida na kailangan niya itong paluin ng bato pero naaawa pa rin siya kaya naisip ng matanda na wala siyang pag-asa. At nang magising ang demon ay agresibo pa rin ito ngunit dahil sa araw ay tuluyan itong naglaho. Si Nezuko naman ay nagtago sa loob ng bahay dahil natatakot sa sikat ng araw. Inilibing ng
matanda ang mga namatay at alamang ito rin pala si Sak-onji na pinapahanap sa kanya ni Gyo. Saka sinampal siya ng matanda dahil nagdalawang isip na patayin ang demon. Ngunit binigyan pa siya nito ng pagkakataon na maging miyembro ng Demon Slayer Corps. Kaya tumakbo ng mabilis si Sak-onji at kailangang hindi siya maiwan. Saka nangako sa kapatid na gagawin niya ang lahat. Pagod na pagod ang bida ngunit hindi pa pala ito ang simula ng pagsubok. Kaya iniwan nila si Nezuko at umakyat sila sa bundok ng walang tigil hanggang sa parang ikakamatay na daw ni Tanjiro sa sobrang pagod at pagdating sa itaas ay pinapababa nito ang bida pabalik sa bahay saka ito naglaho. Ngunit hindi na bahala ang binata dahil malakas ang kanyang pangamoy. Pero nasilo siya ng isang trap kaya tinamaan ng bato at nahulog. Subalit pag-akyat niya ay tinamaan naman siya ng isang troso. At ang isa pang problema ay mahirap huminga sa bundok na ito pero pinilit niyang maging kalmado para maiwasan ang mga trap ngunit tinamaan pa rin siya ng kawayan. Gayunpaman ay hindi pa rin siya sumuko para sa kapatid. Dahil dito ay tagumpay siyang nakauwi kaya tinanggap na siya ng matanda bilang estudyante. Nagpatuloy pa rin sa pagsasanay ang bida upang maging Demon Slayer. Kaya pilit niyang iniiwasan ang mga trap upang maging magaling. Naiwasan niya ang mga kutsilyo pati na ang pitfall na nakakamatay. At tuwing pag-uwi ay nagsusulat siya ng journal para kay Nezuko. Kinabukasan ay may hawak na siyang sword pero nakakasagabal ito kaya nahuli siya ng trap. Tapos buong araw na siyang nag-swing ng espada. At pagsapit ng gabi ay nagsulat muna siya sa journal bago matulog. Kinabukasan ay tinuruan naman siya kung paano manghiwa. Ngunit pag nasira niya daw ang espada ay babalian daw siya ni Sak-onji ng buto. Sumunod na araw ay pinapabagsak at hinahagis siya ng matanda dahil kailangan niya daw matutong bumangon kaagad. Tapos tinuruan din siya nito ng water breathing technique ngunit palagi siyang sinisikmuraan dahil nagkakamali. Kalaunan ay itinulak siya sa isang talon para daw maging isa sila ng tubig. Lumipas ang 6 na buwan ng training at natutulog pa rin si Nezuko kaya pinatignan nila ito sa doktor pero walang nakitang mali pero nag-aalala pa rin siya sa kapatid. Nagpatuloy pa siya sa mas mahirap at mapanganib na mga training hanggang sa nasasalag niya na ang mga kutsilyo. Nang sumapit ang ika-1 taon ng pagsasanay ay wala na daw maiituro ang matanda kaya nakasalalay na sa sarili ang kanyang paglago. Tapos dinala siya nito sa isang malaking bato na kailangan niya daw mahiwa upang matanggap siya sa final selection. Nagdadalawang isip naman ang bida kung paano ito gagawin ngunit wala siyang balak sumuko. Kaya araw-araw siyang nagsanay ng mga itinuro ng matanda ngunit hindi niya pa rin magawa kahit sobrang kapal na ng kalyo ng kanyang kamay. Hanggang sa nawawala na siya ng pag-asa saka naman dumating si Sabito na bigla siyang inatake. Nais siya nitong tulungan sa training at kahit wooden sword lang ang gamit ay hindi ito natatakot sa bida dahil nagawa niya na daw na mahiwa ang malaking bato. Saka kumilos ito ng napakabilis kaya hindi masundan ng bida hanggang sa mapabagsak siya nito. Binigyan din siya ni Sabito ng advice sa paggamit ng breathing technique habang naglalaban sila. Subalit tuluyan na siyang napabagsak at nawala ng malay. Saka ipinagbili ni Sabito ang bida kay Makomo. Nang magising ang bida ay nais niya daw maging kasing lakas ni Sabito at tinulungan naman siya ng babae. Pinaliwanag din ito kung paano ang gagawin upang magamit niya ang breathing technique na itinuro ng matanda pero hindi niya maintindihan. Subalit nagsanay pa rin siya ng nagsanay hanggang sa lumipas ang 6 na buwan ay muli silang nagtuos ni Sabito. At sa pagkakataong ito ay siya naman ang nanalo kaya nakita niya na rin ang mukha nito. Subalit pagkatapos ay naglaho na sila Sabito at Makomo dahil mga kaluluwa na lang pala sila. Tapos nagulat din ang bida dahil nahiwa na pala niya ang malaking bato. Dumating ang sensei at binati ang bida dahil makakapasok na siya sa final selection ngunit masyado daw itong mapanganib. Kaya pag uwi sa bahay ay nagluto si Sak-onji ng masasarap para mag-celebrate. At habang naggugupit ang bida ay sinabi ni Sak-onji na mas lumalakas daw ang demon ayon sa bilang ng nakain nitong tao. Saka binigay ang isang maskara na makapagbibigay daw ng proteksyon sa bida. Nagtungo siya kay Nezuko at nangako na tutulungan itong makabalik sa pagiging tao. At tuluyan na siyang umalis para magtungo sa Demon Slayer final selection. Napansin ng bida na napakaraming wisteria flowers doon. At sa itaas ng templo ay nakita ang napakaraming aspiring Demon Slayers. Saka sinabi ng kambal na host na kailangan nilang makasurvive sa bundok ng Mount Fuji Kasane kung nasaan ang mga nahuling demon na hindi makaalis dahil natatakot sa wisteria flowers. Nang magsimula ay naisip ni Tanjiro na hanapin ang lugar na unang sisikatan ng araw kinabukasan para mapataas ang survival rate niya, ngunit may naamoy siyang isang demon kaya nakailag siya sa atake nito. Tapos meron pa sa likod na nasalag naman niya. Saka nag-away pa ang dalawa kung sino ang kakain sa bida. Ngunit sabay din na sumugod ang mga ito para pagtulungan siya. Kaya nag-focus ang bida at ginamit ang water breathing dahil dito ay natalo niya ang dalawang pangit na demon. Kalaunan ay nakaamoy siya ng napakabaho at nakita ang tumatakbong lalaki dahil hinahabol pala ito ng napakalakas na demon. Samantala nag-aalala sila Sabito at Makomo kung magagawa ba ng bida na patayin ang demon na nakatalo sa kanila. Nakita ni Tanjiro nang nilamon ng demon ang isang lalaki ay mas lumakas ang pangangatawan nito. At nahuli na rin ito ang isa pang lalaki, ngunit nanginginig ang tuhod ng bida, gayon pa man ay sumugod pa rin siya para iligtas ito.
Tapos natuwa ito nang makita na isa na namang estudyante ni Sakonji ang dumating. Ngunit nagalit ito ng sobra dahil matagal na siyang nakakulong at si Sakonji mismo ang nakahuli sa kanya. Hindi makapaniwala ang lalaki na may ganito kalakas na demon sa lugar. Sinabi pa ng demon na nasa 50 aspiring demon slayers na daw ang nakain niya. At 13 daw dito ay mga estudyante ni Sakonji. Pero ang pinakamalakas daw na nakalaban niya ay sila Sabito at Makomo. Dahil sa narinig ay napasugod ang bida at pinaghihiwa ang mga kamay nito. Ngunit tinamaan siya ng malakas na suntok at tumama sa puno. Saka tumakas ang lalaki na iniligtas niya kanina. Dahil nawala ng malay ang bida ay kakainin na siya ng hand demon, subalit dahil sa kaluluwa ng isang kapatid ay nagising siya at nakailag. Kaya umatake ng napakarami ang hand demon at nagpa siya siyang tumakbo dahil napakabilis tumubo ng kamay. Pero nagpa siya siyang muling sumugod sa demon dahil sa pang-amoy ay nalaman niya ang atake nito kaya nakatalon. Pero inatake siya nito habang nasa ere, subalit nakailag ang bida saka gumamit ng water breathing upang mahiwa ang napakaraming kamay. Iniisip naman ng demon na papatayin niya ang bida pag nakalapit na ito, pero siya ang tinapos ni Tanjiro sa pamamagitan ng itinuro ng sensei. Nagsimulang maging abo ang hand demon dahil sa teknik ni Tanjiro. Subalit sa kabila nito ay naawa pa rin ang bida sa demon dahil naamoy niya ang malungkot na damdamin nito kaya napaiyak na lang din ang demon bago ito tuluyang maglaho. Dahil dito ay natahimik na rin ang mga kaluluwa ng napaslang nito. Habang nanghahunting ang bida ay nagtatanong din siya sa mga demon kung paano maibabalik sa tao ang kanyang kapatid, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Hanggang sa makabalik siya sa maraming wisteria flower kaya ligtas sa mga demon. Pagsapit ng umaga ay 4 na lang silang nakaligtas sa pagsubok at kasama niya si Zenitsu na kinakabahan. Dumating ang kambal at sinabing bibigyan daw sila ng uniform at mga espada, ngunit nasa 2 linggo bago ito magawa. Binigyan din sila ng kanya-kanyang mga uwak na magagamit nila sa komunikasyon, ngunit isang maliit na ibon kay Zenitsu. Subalit ayaw ni Genya na magkaroon nito. At sinaktan pa niya ang isang kambal upang bigyan na siya ng Demon Slayer sword, subalit binitiwan ito bago pa mabali ni Tanjiro ang kanyang braso. Saka pinapili sila ng gagamitin na elemento sa kanilang espada. Ngunit hindi nila alam kung ano ang elemento na nilalaman ng mga bato kaya ginamit ng bida ang pang-amoy. At sa base ng Demon Slayer ay nabalitaan ni Kagaya na nadagdagan na naman ang kanyang mga anak. Sa kabila ng mga pinsala ay pinilit pa rin ni Tanjiro na maglakbay pabalik sa bahay ng sensei kung nasaan din si Nezuko. Dahil sa layo ay inabot na siya ng gabi nang makita na nagising na rin ang kapatid. Saka tumakbo ito at niyakap siya, natanda na nakikilala pa rin siya nito kahit isa ng demon. Tapos niyakap silang dalawa ni Sakonji. Saka nalaman ng sensei na napatay na rin ni Tanjiro ang Morph Demon. Ngunit nagbabala itong may mas malalakas pang demon na gumagamit ng Blood Demon Art. Dagdag pa ng matanda na tila nakaka-recover ng lakas si Nezuko kapag natutulog ito. 2 linggo ang nakalipas ay dumating ang swordsmith na si Haga Nezuka para ibigay ang kanyang espada. Sinabi din itong dahil sa kulay ng kanyang mata at buhok ay pwedeng magbago ng kulay ang kanyang espada. Binuksan ito ng bida sa harapan nila at naging kulay itim ang blade na ikinainis ng swordsmith dahil inaasahan niya daw na magiging kulay pula ito. Saka dumating ang isang uwak na sinabi ang kanyang unang misyon na alamin kung bakit nawawala ang kababaihan sa isang kalapit bayan. Kaya kailangan daw niyang patayin ang demon na gumagawa nito. Isinuot na rin ng bida ang kanyang official Demon Slayer uniform. Sinabi ng sensei na espesyal ang tela na ginamit sa kanilang uniform dahil hindi ito basta nababasa at hindi rin madaling masunog. Ang kanyang sword ay nagbabago daw ng kulay depende sa may-ari nito, at ang kulay itim daw na blade ay bibihira kaya wala pa silang masyadong alam tungkol dito. Nagbigay din si Sakonji ng bagong box na lightweight pero napakatibay para magamit ni Nezuko. At kinabukasan ay nagpaalam na si Tanjiro sa sensei upang magtungo sa kanyang misyon. Mapayapang naglakbay ang bida kasama si Nezuko sa kanyang bag hanggang sa makarating sa sinasabing bayan. Narinig niya kagad ang mga marites na nag-uusap tungkol sa mga nawawalang kababaihan kaya tinawag niya si Mr. Kazumi na sinasabing isa sa nakaranas nito. Dinala niya si Tanjiro sa lugar kung saan nawala ang kanyang kasintahan at gamit ang pang-amoy ay nalaman agad ng bida na may kinalaman ang mga demon. Dahil nawala ang anak ay ginulpi na pala si Mr. Kazumi ng magulang ng kasintahan. Patuloy na naghanap ang bida sa demon subalit inabot na sila ng dilim. Samantala isang babae na naman ang target ng demon kaya sinundan ito hanggang sa loob ng silid. At nang natutulog na ang babae ay wala na siyang nagawa ng tuluyang kinuha ng demon. Naramdaman naman ni Tanjiro na lumakas ang amoy ng demon kaya agad niya itong pinuntahan, saka inihanda ang espada kung nasaan ang pinakamalakas na amoy at tinusok ito. Dahil dito ay lumutang ang babaeng kinuha nito na nailigtas ng bida, saka nagpakita ang isang morph demon na nagngangalit ang ngipin sa sobrang galit saka ito bumalik sa ilalim. Nag-abang ang bida sa demon ngunit nagulat siyang 3 pala ito kaya napilitan muna siyang tumakas at habang nasa ere ay gumamit siya ng water breathing upang maputol ang mga kamay.
Tapos inatake nito ang dalawa. Mabuti ay nakapag-react kaagad si Tanjiro, subalit nakatakas naman ito sa kanya. Nang magsalita ang mga demon ay nalaman ng bida na iisang demon lang ito na naging tatlo. Hinanap ng lalaki ang kanyang kasintahan ngunit sinabi ng demon na nakain niya na ito dahil nasa koleksyon niya na ang pagmamayari nitong ribbon. Sa muli nitong pag-atake ay naputol na naman ng bida ang kamay nito subalit hindi na naman niya napuruhan kaya nagpatuloy sa pag-atake, ngunit nabulaga din ito sa pag-atake ni Nezuko. Kaso muli lang nitong inayos ang leeg at nagtago sa ilalim. Natakot naman ang lalaki pero napakabait naman ni Nezuko sa kanila. Kaya naalala ng bida ang sinabi ng sensei na nagsagawa siya ng hipnotismo kay Nezuko habang natutulog ito upang ituring niyang pamilya ang mga tao at kalaban ang mga demon. Kaya sumugod ito at inatake ang demon ngunit nakatakas ito. Tapos tinawanan pa siya ng isa. Nag-alala si Tanjiro sa kapatid kaso sinalubong ito ng demon pero nakailag naman ito kaya naisip niyang hindi siya dapat mag-alala dahil malakas naman si Nezuko. At nang muli silang inatake ay pinrotektahan din ni Nezuko ang dalawa. Dahil may bantay na ang dalawang tao ay pumasok na si Tanjiro sa loob ng lagusan na tila isang sapa na madaming damit ng mga babaeng biktima ng demon. Natuwa ang mga demon dahil mahirap huminga sa ilalim at mas mabilis silang kumilos dito kaya pinaligiran nila ang bida. Pero basic lang pala ito kay Tanjiro dahil mas mahirap ang dinanas niyang training sa bundok. Kaya inihanda niya ang espada at sa pagsugod ng mga ito ay umatake siya sa kanyang paligid na puminsala sa mga pangit na demon. Hanggang sa hindi na siya makahinga kaya kailangan niya ng umakyat. Samantala nakikipaglaban pa rin si Nezuko sa isa pang demon na labis na nasaktan sa pagsuntok ng dalaga saka napatalsik pa siya nito. Tatakas sana ang demon pero hindi siya pinayagan ni Nezuko. Saka ipinamalas ng babaeng demon ang kanyang lakas, ngunit nasugat siya ng kalaban at bago pa siya matapos ay dumating naman si Tanjiro na pinutol ang kamay nito, tapos pinutol pa niya ang isa pang kamay. Ngunit nangangatwiran pa ang demon na tama lang ang ginagawa niya sa kababaihan kaya hiniwas siya ng bida. Nagtanong din si Tanjiro kung may nalalaman ito tungkol kay Muzan Kibutsuji subalit biglang kinabahan ng demon dahil pinagbantaan pala siya ni Muzan na huwag sabihin ang anumang tungkol sa kanya. Saka muling tumubo ang mga kamay nito at umatake ngunit tuluyan na siyang tinapos ng ating bida. Pagkatapos ay nakita niyang natutulog na si Nezuko upang makabawi ng lakas kaya nilagay niya na ito sa loob ng bag. Samantala hindi makapaniwala si Mr. Kazumi na wala na ang kanyang fiancé kaya sinabi ng bida na kailangan lang nilang magpatuloy. Nagalit si Mr. Kazumi dahil akala niya ay hindi siya naiintindihan ni Tanjiro, ngunit nakita niya sa mga mata ng bida ang labis na pag-aalala, saka binigay ang mga koleksyon ng demon kung nasaan ang laso ng kanyang fiancé at pinagdalamhati ng lalaki ang kanyang minamahal. At bago umalis ang bida ay humingi siya ng tawad dahil naramdaman niya na mas matindi pa ang naranasan ni Tanjiro. At habang naglalakbay ay labis na pagkapot ang naramdaman ng bida kay Muzan Kibutsuji dahil sa maraming napatay na mga alagad nito. Saka dumating ang uwak para sabihin ang kanyang susunod na misyon sa Tokyo. Pagdating ng bida ay ikinagulat niya dahil kahit gabi na ay napakaliwanag pa rin dahil sa mga ilaw at nabalisa din siya sa dami ng mga tao. Kaya naghanap sila ng makakainan sa hindi mataong lugar. Ibinigay na sa kanya ang masarap na udon. Ngunit paghigop ay naamoy niya ang kaparehong amoy ng demon na naiwan sa kanilang bahay kaya agad niya itong hinanap. At nakita niya si Muzan subalit hindi niya tinuloy ang pag-atake dahil hawak nito ang anak. Dahil nag-asawa pala si Muzan ng tao upang hindi siya paghinalaan na isa siyang demon pero nalalaman ng bida dahil sa amoy nito. Subalit nang may mapadaan ay kinalmot ito ni Muzan. Kaya nag-transform ito na isang demon at inatake ang kasintahan. At agad namang sumugod si Tanjiro para pigilan ng lalaking naging demon. Saka naglakad na paalis si Muzan kasama ng pamilya nito pero nagbanta si Tanjiro na hindi niya titigilan si Muzan hanggat hindi niya napuputol ang ulo nito. Tapos inakala pa ng mga pulis at mga tao na isa siyang baliw dahil ayaw niyang bitiwan ang demon na akala nilang isa pa ring tao. Nang makamoy ng kakaibang aroma ang bida na kagagawa ng isang demon kaya hindi na rin siya makita ng mga tao. Saka lumapit sila Yushiro at Tamayo na nais daw siyang tulungang patayin si Muzan Kibutsuji. Si Muzan naman ay nagpaalam sa pamilya na meron daw business meeting. Saka nagtungo ito sa eskinita at nakasalubong ng mga lasing. Pero napakamalas lang ni Oscar dahil isang demon pala ang napagdiskitahan niya kaya pinatay lang siya ng parang lamok. At ang kasamang babae ay nilagyan ni Muzan ng marami niyang dugo kaya hindi kinaya ng katawan nito at tuluyang sumabog. Saka dumating ang dalawang alagad ni Muzan at pinag-utos nito na hanapin si Tanjiro dahil nakilala niya ang hikaw na suot nito. Nagagalit naman si Kalbo dahil hindi daw inubos ni Tanjiro ang udon na ginawa niya. Kaya nag-order ang bida ng dalawa at mabilis itong kinain. At sa paglalakad ay hinihintay pala sila ni Yushiro dahil nais daw makita ni Tamayo si Nezuko. Tapos dinala sila nito sa lihim na lagusan patungo sa bahay nito. At pagpasok
kay inaalagaan pala doon ni Tamayo na isang doktor ang babaeng inatake kanina ng asawa nito. Nagtaka si Tanjiro kung hindi ba ito natatakam sa dugo. Sagot ni Tamayo na tinanggal niya na ang sumpa ni Muzan sa kanilang katawan at bumibili na lang sila ng dugo sa mga taong willing na magbenta dahil isa rin siyang doktor. Dagdag pa ni Tamayo na siya ang nag-transform kay Yushiro na isang demon 200 taon na ang nakalipas. Pero ginawa niya lang daw ito dahil mamamatay na si Yushiro sa isang sakit. Tinanong naman ng bida kung may pag-asa pang maibalik sa pagiging tao si Nezuko. Samantala sa labas ay hinahanap sila ng dalawang alagad ni Muzan kung saan nakita ng isa ang kanilang mga footprints. Sagot ni Tamayo na meron pa daw paraan para maging tao ulit si Nezuko. Pero kailangan daw muna nila ng sample ng dugo ng mga demon na alagad ni Muzan ngunit napakalakas daw ng mga ito kaya lubhang mapanganib. Gayunpaman ay tinanggap pa rin ni Tanjiro ang misyon nang biglang mapunit ang seal dahil nagawa silang mapasok ng mga alagad ni Muzan na gumagamit ng mga bola. Nagtataka si Yaaba kung bakit tinutulungan ng demon ang isang slayer. Saka naiinis din siya kay Susamaro dahil sa fighting style nito ay natatalsikan daw ng dugo ang kanyang kimono. Ngunit umatake na naman si Susamaro at sa loob ay nakita na nila ang target. Kaya muli nitong inihagis ang mga bola na nagpatalbog-talbog sa loob hanggang sa tamaan ng ulo ni Yushiro. Inutusan naman ni Tanjiro ang kapatid na iligtas ang pasyente. At nang malaman ng bida na siya ang target ay pinapagtago niya na rin si Tamayo, subalit siniguro nito na kaya niyang protektahan ang sarili. Saka nag-concentrate ang bida kaya tagumpay niyang natusok ang bola ng kalaban. Ngunit nakawala ang bola sa kanya. Samantala nag-regenerate na rin si Yushiro at sinabing dapat ay hindi na sila nakialam sa Demon Slayer. Giit ni Susamaro na isa siya sa 12 Demon Moons ni Muzan, saka nito pinalabas ang gagamba mode na may hawak ding mga bola na ipinagbabato sa kanila. Kaya patuloy ang bida sa pagprotekta sa sarili, ngunit tinamaan sila Tamayo ng mga bola. Tapos binigyan siya ni Yushiro ng kakayahan na makita ang mga arrow kung saan patungo ang mga bola kaya mas madaling umilag. Ngunit sa muling pag-atake ni Susamaro ay hinabol na siya ng mga bola nito. Si Nezuko naman ay inatake ang isa pang demon na nagtatago sa puno. Saka nagawang mahiwa ng bida ang mga bola gamit ang water breathing technique hanggang sa maputol niya rin ang mga kamay ng demon. Samantala napatalsik ni Yaaba si Nezuko. At mabilis na napatubo ni Susamaro ang mga kamay na ikinabahala ng bida saka tumalsik sa kanya ang kapatid kaya inatake sila ni Susamaro. Sinabi ni Yushiro na patayin muna ng bida si Yaaba habang pagtutulungan naman nila si Gagamba Girl. Kaya matapang na sumugod ang dalawa ngunit nagawa ni Yaaba na makontra ang atake ni Tanjiro gamit ang arrow saka pinatalbog siya nito na parang bola hanggang makarating sa itaas at habang nahuhulog ay umatake siya ng waterfall technique. Pinagbabato ni Susamaro si Nezuko na umilag lang sa mga bola nito. Saka naglaho si Yushiro at nagsimulang bugbugin si Gagambina. Pero muli itong umatake ng mga bola at balak sanang sipain ni Nezuko ngunit naputol ang kanyang paa, kaya siya ang sinipa ni Gagambina. Ngunit hindi nagre-regenerate si Nezuko kaya tinurukan ito ni Tamayo. Nag-iisip naman si Tanjiro ng paraan dahil napakahirap umilag sa mga arrow nito at kapag sinubukan niyang hiwain ay dinadala siya nito sa direksyon kaya tumama siya sa pader, saka kinapitan pa siya nito sa braso upang putulin ang kamay ngunit nagpaikot-ikot ang bida para matanggal ito. Ngunit nagpatuloy sa pag-atake ang kalaban kaya pinagsalo niya ang mga water breathing form upang makalapit saka gumamit ng whirlpool technique upang makontra ang mga arrow. Tapos ginamit niya ang naipon na puwersa upang putulin ang ulo ni Yaaba.